Tinanong minsan si Sheikh Saleh Al Fawzan, ang assassination o pataksil na pagpatay at ang pambobomba sa mga pasilidad ng gobyerno sa mga bansang hindi Muslim ay kailangan bang gawin o may tuturing ba ang mga ito na kabilang sa jihad? Ang usapin na ito ay napapanahon bilang tugon sa tunay na hatol ng Islam tungkol sa mga katulad na pagsalakay ng mga terorista sa mga sibilyan sa iba't ibang mga bansa, lalo na sa mga bansang kanluranin. Ang kanyang naging tugon, ang mga assassination at pangwawasak na ito ay hindi pinahihintulutan dahil ang mga ito ay nagdudulot sa mga Muslim ng kasamaan, kamatayan at pagkakataboy. Ang marapat lamang na gawin kung ito man ay laban sa mga hindi mananampalataya ay ang jihad lamang sa landas ni Allah at pagharap sa kanila sa labanan. Kapag ang mga Muslim ay may kakayanan ng maghanda ng mga hukbo at didigmain nila ang mga hindi mananampalataya at lalabanan sila tulad ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay lumikas muna patungong Madina at siya ay nagkaroon ng mga taga-suporta at kaalyado. Pero ang pangwawasak at assassination na ito ay magdudulot lamang ng kasamaan sa mga Muslim. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa ang hijra ay pinag-utusan ng pagpigil sa kamay. Sinabi ni Allah, hindi mo ba nakita yaong mga sinabihang, pigilan muna ninyo ang inyong mga kamay mula sa pakikibaka at magtaguyod muna kayo ng obligadong pagdarasal at magbayad ng obligadong kawanggawa. Ngunit nang itinakda na ang pakikibaka sa kanila, ang isang grupo nila ay natakot sa mga ito tulad ng takot kay Allah o mas matindi pa. Sinabi nila, aming Panginoon, bakit mo itinakda sa amin ang pakikibaka? Kung ipinagpaliban mo lamang ito sana ng kahit maikling panahon. Sabihin, ang ligaya sa mundong ito ay kaunti at ang kabilang buhay ay mas mainam para sa mga may takot kay Allah. Hindi kayo maaapi ng kahit gahiblan ng buto ng datiles. Ayon sa paliwanag ni Sheikh Saleh Al Fawzan, sila ay pawang pinag-utusan na pigilan ng kanilang mga kamay sa paglaban sa mga hindi mananampalataya dahil wala silang kakayanan sa paglaban sa kuffar. Kung sila man ay makakapatay ng kahit isang hindi mananampalataya sa Makkah, ay pinatay at inubos din sila ng mga hindi mananampalataya rito bilang ganti dahil sila ay mas makapangyarihan sa kanila at sila ay napapailalim sa kanila. Ang mga assassination o pataksil na pagpatay ay nagiging dahilan ng pagpatay sa mga Muslim na namumuhay sa mga bansa o lugar na kung saan naganap ang assassination, tulad ng nasasaksihan o nababalitaan natin ngayon. Ito ay hindi paraan ng da'wa. Hindi rin ito kabilang sa jihad sa landas ni Allah. Gayun din ang mga pananabutahe at pambobomba. Ito ay nagdudulot ng pinsala sa mga Muslim tulad ng nangyayari ngayon. Nang naghijra si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang siya ay nagkaroon ng mga taga-suporta, ay saka lamang ipinag-utos ang jihad laban sa mga hindi mananampalataya. Ang sugo sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasama, nang sila ay nasa Makkah, ginagawa ba nila ang mga ganitong gawain? Hindi, kahit kailan, bagkus sila ay pinagbawalan na gawin ng mga ito. Sila ba ay naninira o nananabotahe sa yaman ng mga hindi mananampalataya nang sila ay nasa Makkah? Hindi rin, kahit kailan, bagkus sila ay pinagbawalan na gawin ng mga ito. Sila ay pinag-utusan na magda'wa at magparating lamang ng mensahe, ngunit ang pakikibaka, ito ay pinag-utos lamang sa Madina nang ang Islam ay nagkaroon na ng sarili nitong bansa.